Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Sa mundo na puno ng pangako at pag-asa, may mga pusong nagtatagpo kahit hindi nakalaan. Hindi lahat ng kwento nagtatapos sa saya. Minsan, ito'y nagiging paalala na ang tunay na pag-ibig ay sinusukat, hindi sa habang buhay, kundi sa lalim ng damdamin, kahit hanggang sa huli. Tahimik ang ospital nang ilapag ng doktor ang resulta sa mesa. Nanlamig ang mga kamay ni Adela habang nakatitig sa papel. May sakit ka na hindi na magagamot, Adela, wika ng doktor. 10 taon na lang ang itatagal ng buhay mo. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang nasa isip niya lang mula ngayong gabi, hindi siya pwedeng umibig. Makalipas ang ilang linggo, sa isang maliit na pagtitipon, nakilala niya si Aurora. Maliwanag ang ngiti nito, para bang walang lungkot sa mundo. "Hi, ikaw si Adela, tama?" Tanong ni Aurora habang inaabot ang kamay niya. Sabi nila, "Mahilig ka raw magsulat." "Konti lang," sagot ni Adela. Mahina ang boses. "Hilig lang. Mahilig akong magbasa," tugon ni Aurora na may ngiti. "Siguro balang araw mabasa ko rin ang gawa mo." At sa unang nga pagkakataon matapos ang mahabang panahon, napangiti si Adela. Mula sa simpleng ngiti, nagsimula ang mga gabing hindi na tahimik. Madalas ay nagkakasabay sila ni Aurora sa mga lakad ng barkada at laging may paraan ng dalaga para lapitan siya. "Lagi kang tahimik, Adela," biro ni Aurora minsan habang naglalakad sila pa uwi. "Parang ang dami mong iniisip." "Ganun lang talaga ako," sagot ni Adela, nakayuko. Ngumiti si Aurora at tumingin sa kanya. "Alam mo, gusto ko yung mga taong hindi laging maingay. May misteryo at mas totoo." Hindi alam ni Adela kung paano tatanggapin ang ganong mga salita. Sanay siyang umiwas, sanay siyang walang nakakapansin. Pero heto si Aurora, laging nakatingin, laging kumakatok sa pader na itinayo niya. Isang hapon nag-aya si Aurora sa isang maliit na kafe. Umupo sila sa tabi ng bintana, tanaw ang ulan na unti-unting bumubuhos. "Ang ganda ng ulan, no?" tanong ni Aurora, habang iniikot ang tasa ng kape. "Malungkot," sagot ni Adela. "Hindi. Para sa akin, parang malinis. Parang lahat ng bigat na dadala niya." Tumitig si Adela sa kanya. Sa bawat salita ni Aurora, parang may bahaging unti-unting natutunaw sa loob niya. Pag-uwi nila, naglakad silang magkasabay. Wala nang payong, basa ang buhok. Pero magaan ang bawat hakbang. "Salamat, Adela," bulong ni Aurora. "Para saan?" tanong niya, nagtataka. "Dahil kahit tahimik ka, pinaparamdam mo sa akin na hindi ako mag-isa." Napahinto si Adela. At doon niya naramdaman ang kaba na matagal niyang pinipigil. Ang takot na masaktan at ang pangambang baka tuluyang mahulog. Lumipas ang mga araw. Hindi na namalayan ni Adela na naging bahagi na ng araw-araw niya si Aurora. Minsan ay sa cafe, minsan ay sa library, at madalas ay simpleng paglalakad pa uwi. Laging may kwento si Aurora, laging may tawa. "Alam mo, Adela," sabi ni Aurora habang nakahiga sila sa damuhan isang hapon, "kung may isang bagay akong gusto, iyon ay ang maramdaman na mahalaga ako sa isang tao." "Hindi ka ba mahalaga sa pamilya mo? Sa mga kaibigan?" tanong ni Adela. "Siyempre," sagot ni Aurora, nakatingin sa langit. "Pero iba yung, alam mong espesyal ka para sa isang tao lang. Yung ikaw lang." Napalingon si Adela at sa titig niya kay Aurora, natanto niyang nagsisimula ng bumigay ang mga pader na itinayo niya. Isang gabi naglakad silang dalawa sa tabing dagat. Mahinahon ang alon, malamig ang simoy ng hangin. Tahimik silang pareho, pero sapat na ang presensya ng isa't isa. "Adela." Basag ang katahimikan sa tinig ni Aurora.
Bakit parang lagi kang malayo? Kahit nandito ka, parang may parte sa'yo na hindi ko maabot. Ganun lang talaga ako, maiksi ang sagot ni Adela. Hindi ako naniniwala, sagot ni Aurora na may ngiti. May tinatago ka, pero hindi kita pipilitin. Maghihintay ako hanggang sa kaya ko. At doon, muntik nang mabasag si Adela. Gusto niyang sabihin ang totoo, ang sakit ang taning sa kanyang buhay. Pero pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang makita ang lungkot sa mga mata ni Aurora. Kinabukasan, nagpunta si Aurora sa bahay nila Adela. May dalang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya habang iniabot yon. Ano to? Tanong ni Adela. Mga litrato, sagot ni Aurora. Mga lugar na gusto kong puntahan. Sabi ko kasi sa sarili ko, kapag nakahanap ako ng taong gusto kong makasama, sabay naming pupuntahan lahat ito. Binuksan ni Adela ang kahon. Larawan ng mga bundok, tabing dagat at maliliit na bayan. Sa bawat litrato, ramdam niya ang pag-asa ni Aurora. At doon niya lalong naramdaman ang bigat ng lihim na hindi niya masabi. Dumaan ang mga buwan. Natupad nila ni Aurora ang ilan sa mga pangarap na nakapinta sa mga litrato. Nagpunta sila sa Baguio, namasyal sa Intramuros, at tumawa sa gitna ng ulan habang nababasa. Sa bawat sandali, pakiramdam ni Adela ay unti-unting gumagaan ang mundo. Ngunit sa bawat gabi kapag mag-isa siya, naroon pa rin ang anino ng katotohanan, ang karamdaman niyang matagal na niyang ikinukubli. Adela, bulong ni Aurora habang nakahilig sa balikat niya isang gabi. Kung sakaling dumating ang araw na iwan mo ako, anong gagawin ko? Napangiti si Adela kahit mabigat ang dibdib. Hindi kita iiwan, sagot niya. Pilit na matatag ang tinig. Pero sa loob-loob niya, ramdam na niya ang pagbibilang ng mga huling araw hanggang dumating ang gabing yon. Sa ospital, mahina na ang katawan ni Adela. Maputla ang mukha niya, halos hindi na makapagsalita. Nakahawak si Aurora sa kamay niya, luhaan, nanginginig. Hindi pwede. Adela, hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Pinilit ni Adela ngumiti kahit napakahirap. Aurora, salamat. Salamat kasi dumating ka. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Hindi! Huwag kang magsalita ng ganyan. Sigaw ni Aurora, humahagulgol. Hindi ako papayag. Huling lakas na ginamit ni Adela para ipunas ang luha sa pisngi ng taong pinakamahal niya. Ngayon ko lang naramdaman na may nagmahal sa akin ng ganito at kung may hihilingin man ako, saglit siyang huminga ng malalim. Sana sa susunod na buhay, hanapin mo pa rin ako. Adela! At sa huling sulyap pumikit siya, payapa, habang ang kamay ni Aurora ay mahigpit pa ring nakahawak. Sa tabi ng kama lumuhod si Aurora, umiiyak na parang mawawasak ang mundo. Ang lahat ng litrato mula sa kahon, nakalapag sa kanyang kandungan. Pangako, Adela, bulong niya sa gitna ng luha. Kahit saan, kahit kailan, hahanapin kita. At doon nagtapos ang isang pag-ibig na hindi na binigyan ng oras ng mundo, ngunit pinabaon sa walang hanggang alaala. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatagal. Minsan, dumarating sila para iparamdam na ang buhay ay may kulay, kahit panandalian lamang. Ngunit kahit ang katawan ay naglaho, nananatili ang pangako na sa susunod na buhay, muling magkikita, muling magmamahalan,